Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Opo po ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang tanong ko muna sa inyo, naranasan ba ninyo tungkol sa Diyos o tungkol sa inyong mga kahilingan, o naranasan nyo na ba na parang hindi sinagot ng Panginoon ang inyong panalangin? Marahil meron na nakaranas sa atin na hindi sumagot ang Diyos o hindi tumutugon. Pero alam ko na siguro marahil tulad ng nabanggit na babae sa ating ebanghelyo, ay naniniwala pa rin tayo, no, na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Actually, pag humingi tayo o meron tayong hiling sa Diyos, walang pangako ang Diyos, di ba? Na tutuparin niya o hindi sasabihin, no? Kasi hindi naman yan tulad ng tumatawag ka sa telepono. Pag tumawag ka, no, may sasagot. No, wala po. Do not expect that way. Ibig sabihin na hihiling ka o may tatawagan ka o mayroon kang i-request tapos ibibigay sa iyo. Tutugon yung kausap mo. May mga pagkakataon na naiinip tayo, naiinis dahil sa kahihintay natin doon sa marahil sa request natin, kahilingan natin na hindi natutugon o tinutugon ng Diyos. Pero ang Diyos ay tumitingin, no, sa atin, no? At kung gaano kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi halimbawa lamang sa nabanggit sa ating ebanghelyo tungkol sa isang babaeng
taga-Kanaan na dumudulog kay Jesus dahil inaalihan ng demonyo yung kanyang anak. Kaya ng umaga, nagmisa po ako sa Siemens Hospital, no? So, habang sinasabi yung ebanghelyo, kasi ando doon yung mga may sakit na may hawak pang mga, ang tawag doon, estero, na naglalakad pa dahil gusto magsimba. So, isang sakripisyo, no? Bumaba ka doon sa silid mo at alam mong may misa, so dali-dali silang bumaba. So, ibig sabihin, gusto nilang marinig, no? Yung salita ng Diyos. Pero ang mas nakaantig sa akin, no? Na maaari kong ibahagi sa inyo. Kasi yung sakit na naramdaman marahil nila o tayo mismo, di ba parang susuko na tayo. Parang alam natin, napakasakit naman ng nararamdaman ko. Parang hopeless na tayo. Pero kung titingin tayo sa paligid, di ba? No? May mga mas malala pa na dinaranas yung mga tao, no? Mas matindi. Sabi natin kung tayo may sakit sa katawan, no, yung sa babae, yung kanyang anak ay inaalihan ng demonyo. Nakakita na po kayo ng inaalihan ng demonyo? Ako, natawag ako, no, minsan sa Intramuros na magbasbas, no? Pero hindi po ako nagpunta kasi hindi ako sa takot, no? Kundi hindi ako sanay sa ganyang wala pa siguro kung pupunta ako magiging first time ko, hindi ko alam ang gagawin ko, no? Ano bang nakikita natin sa pelikula o kung may nakakita na sa inyo, no? Matindi yung inaalihan ng demonyo. Kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa tao, maaaring siya'y malikot, pwedeng makasakit ng tao, pwedeng makapatay, di ba? Dahil wala siya sa kanyang isip. Kung tayo, may sakit tayo, maaaring nakaupo tayo, nakahiga, no? Naramdaman natin sakit, pero hindi delikado unless na 50-50 ka na, no? Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, na yung sakit na nararanasan natin ay wala doon sa dinaranas ng isang inaalihan. Wala nga siyang sakit physical, pero napoposes siya, no? Pero sabi, kapag ikaw ay nagdasal sa Diyos, sumingi, no, ng tulong sa Diyos, tutulungan ka. Pero sa kaso ng isang babaeng taga-Kanaan ay unang-una hindi siya, no, kabilang doon, no, sa Israel, sa kawan ng Israel, kundi hindi siya Hudyo. So, ang kanyang iniisip marahil kung tutugunin siya ni Jesus. Marahil kilala niya si Jesus. Tayo, nakakakilala tayo kay Jesus, pero sometimes we used to forget who is Jesus for us. Sino ba si Jesus? Kasi minsan, kapag ayaw nang sagutin, hindi sinasagot ng Diyos yung ating hiling, parang bumibitaw na tayo. No? Parang ayaw na nating ipagpatuloy yung ating pagdadarasal sa Diyos. Diba? Kasi kung tutugunin ng Diyos yung hiling nyo, ilang araw kaya, o ilang oras, ilang buwan, ilang taon, na bago ibigay ito sa inyo ng Diyos. Minsan sasagot siguro, ang tagal naman, Father, kung taon. Ano ba ang hinihiling mo? Makapag-asawa. Ay, no? Gusto mong mag-asawa, wala naman naliligaw sa iyo. O wala ka naman nililigawan. Kumbaga merong mga bagay, kasi sabi po, Father, nothing is impossible for God. Hindi yan biglang pipitik na lang ang Diyos at bibigyan ka ng mapapangasawa mo o gusto mo maging mayaman. Pero wala ka naman trabaho, wala ka naman ginagawang bagay para ikaw ay yumaman. Hindi ka naman nagsisipag. Diba? Anong gusto mo? Magic. Si Jesus ay hindi gumagawa ng magic. No? Siya ay nagpapagaling. Marahil ang dapat pagalingin sa atin, no? Hindi lamang siguro yung sakit, kundi yung ating pananaw sa buhay. We should look through the eyes of God, or like the eyes of Jesus. Kasi kung titingin lang tayo sa ating sariling paningin, no, siguro hindi ito sapat o hindi maganda yung ating
maaaring hilingin o maaaring makita, pero ang nakikita ng mata ng Diyos ay kakaiba. Ibig sabihin, nakikita niya tagos sa puso yung nakikita ng Diyos sa ating lahat. Tulad ng babae na gusto niyang gumaling ang kanyang anak. Hindi man ito para sa kanya, ito para sa kanyang anak. So tayo madalas humihiling tayo sa sarili natin, no? Pero alam natin kung gaano o kaimportansya o kahalaga yung hinihiling natin, no? Pero yung humiling ka para sa ibang tao, dahil marahil siguro hinihiling to ng babae dahil anak niya yung nahihirapan, di ba? Maaring ilang araw o buwan na dinaranas ito ng kanyang anak. Walang sinumang makapagpagaling. Pero alam niya na narinig niya si Jesus o nalaman niya na ito ay nagpapagaling, so yung kanyang paniniwala, pananampalataya sa Diyos ay ipinakita niya, no? Sa ating ebanghelyo, makikita natin kung gaano kapursigido yung babae. So, siya ay hindi tinugon ni Jesus. Sa atin marahil kung nagdarasal tayo tapos walang sagot ang Diyos o parang walang nangyayari sa hiling natin, aalis na tayo. Iiwanan na natin yung ating pagdarasal o marahil kung ano na ang ginagawa natin. Subalit sa babae, patuloy pa rin niyang, kung titingnan natin, inistorbo, no? Si Jesus. Dahil ngayon sa kanyang kahilingan na kailangan gumaling yung anak ko. Yun ang kanyang nasa isip. Kaya ang mga alagad ay parang nabingi na o nainis na rin doon sa kanyang hiling. At siguro akala nila na hindi tutugon si Jesus kasi makulit. No? Pag merong makulit na naharap natin, di ba? Anong ginagawa natin? Lalayasan natin, hindi natin kikibuin. No? Marahil merong ibang tinitingnan si Jesus sa babaeng iyon. Tingnan ko nga kung hindi ko ito pansin, baka isnabin din ako. Ganun tayo minsan. No? We do not give or pay attention to God. Minsan naranasan nyo ba yan? So huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong matakot na totoo yung sinasabi ni Father. Huwag kayong matakot kasi natural sa tao daw ang gumawa ng mga ganung bagay, pero dapat nating paglabanan yan. Isipin natin na ang Diyos ay mapagbigay, maawain. No? Alam yan ng babaeng humihiling kay Jesus. No? Lalo na tayo, mas malapit tayo kay Jesus dahil Kristiyano tayo. We are followers of Christ. No? Pero itong hindi Hudyo, di ba meron siguro last week yon, diba si Pedro, diba? Nung mayroong bagyo, pumunta siya kay Jesus. Kung ikaw po yan, diba? Ibig sabihin, kung ikaw yan, doubting pa si Pedro, diba? Na kung si Jesus yan, palapitin mo ako dyan. Pero makita ang mga bagyo, diba? Lumubog siya. Anong sabi ni Jesus? How little is your faith? Ito naman sa babae, how great is your faith? Di ba kung in-expect ni Jesus na yung mga malapit sa kanya ang may malaking pananampalataya, no? Pero nabigo siya sapagkat nakita niya, no, kung gaano, nasa tabi mo na ang Panginoon, ba't ka pa magda-doubt? Samantalang sa babae, no, malayo sila kay Jesus. Narinig lang siguro nila ang ginagawa ni Jesus. Pero makapangyarihan para sa kanila si Jesus. Ang tanong ko, makapangyarihan ba si Jesus sa inyo? Amen? Ayan, meron sumagot. Kala ko walang sasagot kung hindi ko pa sinabing amen. Amen means yes. Bakit? Naniniwala tayo na kahit na sigurong mahirap yung ating So, first, tingnan nyo muna yung inyong request, yung panalangin, ano? Yan ang una niyong suriin. Pagkatapos, siyempre, huwag tayong bibitaw sa Diyos kasi ang umiibig sa Diyos at ang naniniwala sa Diyos ay pinagpapala.
no, sa ating ebanghelyo, o lalo na sa pagbasa, maintindihan natin na ang lahat, no, ng biyaya ay hindi lamang para sa mga alagad ni Jesus, no, kundi sa lahat ng tao, lalo na yung sumusunod, no, o nagmamahal sa Diyos. Pangalawa, ipinahayag sa atin na ang pagiging persistent o porsigido sa ating mga panalangin. Kasi kung alam natin na sa bandang huli ay ibibigay ng Diyos yung ating kahilingan, no? Dapat hindi tayo magsawa. Alam ko ibibigay ng Diyos. Pero merong mga paraan na dapat nating gawin para maipakita sa Diyos na taos-puso ang paghiling natin. Pero ang tanong ko rin, ano ngayon kung hindi matupad ang kahilingan nyo? Tatalikdan nyo ba ang Diyos? Hindi. Baka nga, Father, mayroong problema ang aking kahilingan. Suriin natin ito. So sabi nga natin, walang imposible sa Diyos, pero hinahanap ng Diyos ang laki ng ating pananampalataya, ang laki ng ating pag-ibig sa Kanya. Na kung tayo'y umaasa lagi, naniniwala at nananampalataya na ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa buhay natin, yung mga kahilingan natin, mga parang bonuses lang yan para sa Diyos. Pero yung buhay natin, lalo na binigay sa atin, yung buhay nating natatamasa ngayon, no? Kung ikukumpara natin sa iba, di ba? Ay magandang buhay ang meron tayo ngayon. Huwag nating sayangin, no? Huwag nating pabayaan, kundi lalo tayong kumapit sa Diyos para nang sa gayon makatayo tayo at maharap natin yung mga hamon sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.